Kuya Jason nga pala ito ng Rabason. Kamusta kayo mga tol? At ayun, after ng mahaba-habang short ride from Cavite to Baguio, at ngayon, nasa Tarlac na tayo. Ayun, konting pahinga muna tayo. Duyan-duyan, makalipas sa 1 minuto, ayan, sasabak na naman tayo. Pero hindi sa rides, dahil ngayon, magluluto naman tayo. At dahil wala daw ibang magluluto dito, kaya ayun, itabi nyo na, ako na. Sinimulan ko nga palang seremonya at ang pulahang manok ng kapitbahay ang magiging alay. At binuhusan lang namin pala yan ng mainit ang ulo ng jowa mo. Ay pusang hilaw, mali pala. Kumukulong mainit na tubig from Kamiling River. Ayan, binuhusan lang namin tapos nagantay lang kami ng ilang minuto tapos ayan, hinango ko na. At ayan, umpisa na ang mahaba-habang usapan. Ayan, tanggal lang namin yung mga balahibo. At sobrang init talaga. Parang ako. Pero syempre joke lang yon. Bahala kayo diyan. Basta ako, magluluto. Mukha na pala akong bilas ang isda dyan kasi wala pa akong tulog. Pero ayos lang, basta makihigop ng masarap na sabaw. Sabaw ng manok ng kapitbahay. Sarap. Ayan, gayat-gayat na nga pala kami dito ng mga ricado. Lalagay lang kami ng mga simple lang. Yung mga pangunahing ricado natin. May sibuyas, bawang, may luya, kamatis. Ayan, pinagsama-sama lang namin yan dyan. Yan. Nandito nga pala ako sa Kamiling Tarlac. At sabi nga nila, masarap daw dito yung manok ng kapitbahay. Kaya susubukan natin. Malalaman natin kung totoong masarap nga ang luto ko. Este ang manok ng kapitbahay. Pero balik na nga pala tayo dito sa hinihiwa ko. Ayan, sinap ko lang pala yan ng maliliit na malalaking hiwa. Hulaan nyo pala kung anong tawag sa lutong ito. Pa-comment naman sa baba. Tsaka yan nga pala, hinugasan ko na nga pala yan. Mga ilang banlaw. Mga 3 siguro or 4. Tapos lalamasin ko nga pala to sa tanglad para matanggal yung lansa. At dagdag aroma na rin to. Siyempre masarap ang luto kapag may mga ganitong pampalasa. Bali yung mga ricado pala namin dito, kinuha lang namin sa bakuran. Ito yung kagandahan kapag nasa probinsya ka. Anytime pwede kang kumuha sa paligid kapag may lulutuin ka. Lalo na kapag may kapitbahay ka. Swerte! At binalatan ko na nga pala dito yung radish. Bit-bit pa pala namin to galing sa Baguio. Nagulat ako bakit kaya ang haba ng pila. Ayun pala, nag-aabutan ng gulay. Libreng gulay galing sa mga local farmers ng Benguet. Ayan, nakalibre tayo dun ah. At lastly, ito naman palang kamatis. Naglagay na nga pala ako ng panggatong dyan dito sa mahiwagang pugon. Ganda ng pugon dito. Konting ihip lang, ayun, maapoy ka agad. Tapos nilagay ko na yung kaldero. Nilagay na ako ng mantika. Tapos pinainit ko lang yung mantika, nilagay ko na rin yung bawang. Tapos syempre sinunod ko na yung sibuyas. Tsaka syempre andyan na rin naman yung luya. Tapos pagkalipas na ilang minutes yan, isusunod ko na yung ating kamatis na giniris-giris. Tapos susunod ko na rin yung ating manok, syempre manok ng kapitbahay. Malalaman natin kung masarap na talaga yung manok ng kapitbahay na ila dito. So, naglagay na rin ako ng pampalasa, betchin, taka magic sarap para mas masarap. Tapos ayan, may siling haba, konting patis. Hindi ko alam kung patis nga ba to, ewan ko, basta mahalaga magkalasa. Ayan, tinanggal ko nga pala yung takip. Tapos naglagay ako ng tubig from Kamiling River. Ayan, tapos nagdagdag pa ako ng mas maraming tubig. Actually, hugas bigas nga pala to, yung dinagdag namin. Tapos nagay na rin ako ng ginayat-gayat ng mga gulay. Habang pinapakulong nga pala natin yung karne ng manok ng kapitbahay, maglalagay muna tayo dito ng iihawing tilapia. So ayan, iihawin lang natin ito ng mga ilang minuto. Tapos ayan, tapos ng ilang minuto, luto na. Ang bilis no? Magic. Ayan, tapos andito nga pala ako nakaantabay. Ayan, sasayaw sana ako. Anong ginagawa mo dyan, boy? Tapos nahiya ako bigla. Ayan, pumunta na lang ako dito sa mesa. Bumalik na nga pala ako dito sa pinapakulo natin. Ayan, kaya pala tinatanong ko sa inyo kung ano yung luto natin kasi sinampalukan nga pala talaga to. So hindi ko lang pinakita yung paglalagay ng sampalok para hindi nyo agad mahulaan. So ayan, tinanggal ko yung mga sampalok tapos pipiratin ko yun. Lalagay ko ulit yung sabaw. Ayan, nilagay ko na yung sabaw niya. Yummy, maasim-asim talaga yan. Sarap ang manok ng kapitbahay. Finally, malapit nang maluto. Ayan, nilagay ko na yung gulay din. Yung pechay natin.
Tapos mag-aantay lang tayo ng mga ilang minuto. Tapos maya-maya niyan, uy, sarap maghigop ng sabaw. Yeah! Higop tayo ng sabaw niyan. Ayan, finally, ito na nga. Luto na ang ating manok ng kapitbahay. So ayan, hihigop na tayo ng sabaw. Sigurado makakaubos tayo dito ng mga 3 kalderong bahaw siguro ang kaya nating ubusin dito. At dahil gutom na talaga ako, ayan, tsibog na tayo mga ropa. Ito na ang hinaantay natin, manok ng kapitbahay. Tapos meron tayo sa usawan, yung sili na may patis na may sili pala, sorry. Yan, sarap. Unang higo pa lang, dumating na kaagad yung kapitbahay. Putek na yan, sinasabi ko na nga ba naamoy agad yung luto natin. So ayan na nga pala, higop-higop pala ako ng sabaw dyan. Di naman halatang gutom na gutom ako dito kasi maliit pa naman yung tiyan ko dyan Pero mamaya, lobo na yan. Ayan, tapos na nga pala ako dyan kumain. Tapos ayan, kwentuhan na lang kami. Totoong masarap nga pala talaga ang manok ng kapitbahay dito sa Kamiling Tarlac. So ulitin uli. Ayan, papahinga na ako dito. See you sa next vlog. Salamat. Paalam.